Hindi ko nasasabihin ang totoong pangalan ko para na din sa kaligtasan ko. Sinalin ko na din sa wikang Tagalog ang lahat ng salita dito para mas maintindihan nating lahat. Taong 2019, nang mapadpad ako sa Japan. Galing akong Maynila, dala ang pangarap na makaipon para sa pamilya. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na factory sa bandang Saitama. Tahimik ang buhay, trabaho, uwi sa dorm, tapos lakad konti sa convenience store para bumili ng instant ramen. Doon ko nakilala si Kenji. Hindi niya totoong pangalan, pero yun na lang ang itawag natin sa kanya. Isa siyang full-blooded Japanese na medyo tahimik, pero palangiti. Nagsimula kami sa simpleng batian, hanggang sa naging sabay na kaming kumain tuwing break time. Taga Pilipinas ka? Maganda yung mga beach dun, di ba? Minsan niyang tanong sa akin. Oo, lalo na sa mga probinsya. Sagot ko. Mabait siya. Tinuruan niya ako ng basic Japanese lang. Tinulungan niya akong intindihin ang mga form sa trabaho. Kapag nahihirapan ako, siya ang unang lumalapit. Sa loob lang ng isang buwan, parang naging kuya ko na siya sa bansang hindi ko kabisado. Pero may mga bagay kay Kenji na hindi ko maintindihan. May mga pagkakataon na bigla siyang mawawala sa trabaho ng ilang araw. Minsan, may sugat siya sa kamay at may pasa sa liig. Kapag tinatanong ko, ngingiti lang siya at sasabihing, "Daijubu, maliit na problema." Isang gabi, nagyaya siyang uminom. Dinala niya ako sa isang bar sa gilid ng Shinjuku. Maliwanag ang ilaw sa labas, pero sa loob, iba ang pakiramdam. Parang may bigat sa hangin. May mga lalaking nakaupo sa sulok. Nakaitim lahat. Tahimik pero ramdam mong sila ang may kontrol sa lugar. Napansin ko ang mga tato. Hindi simpleng tato. Buong likod, makukulay, detalyado, mga dragon, koi fish at samurai. Naalala ko tuloy ang mga nababasa ko dati tungkol sa Yakuza. Alam kong sa Japan, hindi basta-basta nagpapakita ng ganong tato ang mga ordinaryong tao. Mga kaibigan ko lang yan, sabi ni Kenji habang tinatapik ang balikat ko. Ngumiti ako, nagpanggap na parang normal lang ang lahat. Habang umiinom kami, may pumasok na lalaking mas matanda, nakasuit. Tumayo halos lahat ng nasa loob at bahagyang yumuko. Doon ako kinabahan. Hindi ko man alam ang eksaktong sistema nila, pero alam kong may kakaiba. At ang lalaking yun, hindi siya basta-basta. Ilang araw pa ang lumipas, mas naging madalas ang pagyaya ni Kenji. Hanggang isang gabi, sinabi niyang, "May gusto akong ipakita sa'yo. Isang samahan para sa mga taong may tiwala ako." Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil sa utang na loob. Siguro dahil sa curious ako. O siguro dahil ayokong magmukhang walang tiwala sa kanya. Dinala niya ako sa isang lumang building sa isang tahimik na iskinita. Walang sign sa labas. Pero may CCTV sa bawat sulok. Pagpasok namin, bumungad ang amoy ng sigarilyo at kahoy. May mga lalaking naglalaro ng mahjong. May mga nakaupo sa isang mahabang mesa at seryoso ang usapan nila. Napansin kong biglang naging formal si Kenji. Yumuko siya ng mas malalim kaysa dati. Doon ko napagtanto, hindi ito simpleng barkadahan. Habang nakaupo ako sa gilid, tahimik lang, pinagmamasdan ko ang paligid. May mga sobra na pinapasa. May mga taong pumapasok na mukhang takot. Lalabas na parang may kasunduan na hindi pwedeng sirain. Isang lalaki ang lumapit sa akin, mas matanda at matalim ang tingin niya. "Kaibigan ka ni Kenji?" tanong niya sa mahinang boses. "Opo," sagot ko tapos pilit nang ngumiti. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung kaya ko bang manahimik.
Sa sandaling yun, malinaw na sa isip ko kung anong klaseng samahan ito. At alam kong mali ang lugar na kinalalagyan ko. Pero ngumiti pa rin ako, nagpanggap na parang ayos lang ang lahat. Pagkatapos akong tanungin ng matandang lalaki kung kaibigan ba ako ni Kenji, hindi na siyang ngumiti. Alam mo ba kung anong lugar ito? Tanong niya, diretso ang tingin sa mga mata ko. Sa totoo lang, alam ko na, pero nagpanggap pa rin ako. Akala ko business group lang po. Sagot ko, medyo nanginginig ang boses. Tahimik ang buong kwarto. Kahit yung mga nagmamadyong kanina, tumigil. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng bawat isa. Parang sinusuri nila kung magsisinungaling pa ba ako o hindi. Doon lumapit si Kenji at umupo sa tabi ko. Trusted ko siya. Tahimik to, hindi ito magsasalita. Sabi niya sa matandang lalaki. Ilang segundo ang lumipas na parang isang oras. Tapos dahan-dahang tumango ang matanda. Dito, walang nakakarinig at wala nagsasalita sa labas. Dinala nila ako sa mas loob na kwarto. Doon ko nakita ang mas malinaw na eksena. Mga listahan ng pangalan, sobre ng pera, at mga lalaking may benda sa kamay. May tahi sa braso. Walang detalyeng sobra, pero sapat para maintindihan kung hindi ito legal na grupo. Narinig ko ang pangalang Yakuza na binanggit ng isa sa kanila habang nag-uusap sila sa Japanese. Hindi ko man naiintindihan lahat, pero malinaw ang tono, disiplina, utos at parusa. May isang lalaking nakaluhod sa gitna ng silid. Hindi ko alam kung ano ang buong kwento. Pero mukhang nagkamali siya. Tahimik lang ang lahat habang pinagsasabihan siya ng leader. Walang sigawan. Mas nakakatakot ang katahimikan. Lumapit ulit sa akin ng matandang leader. Hindi ka namin pipilitin. Kaibigan ka ni Kenji pero tandaan mo, ang mga taong ito hindi umiiral sa labas. Tumango lang ako. Wala na akong ibang magawa. Kapag may lumabas na salita, may kapalit yun. Dagdag niya pa. Hindi niya kailangang idetalye, naiintindihan ko na. Maya-maya, inalok pa nila ako ng pagkain. Nakipagkamay pa ang iba. Kakaiba, mababait sila sa akin. May respeto, pero ramdam mong may hangganan ang kabaitan na yon. Nang makaalis kami ni Kenji sa building, malamig ang hangin ng gabi sa Tokyo. Doon ko lang napansin, napawis na pala ako. Natakot ka? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Alam ko kung ano yun, Kenji. Alam ko kung anong grupo yun. Sabi ko. Tumigil siya sa paglalakad. Saglit siyang tumingin sa kalsada bago bumuntong hininga. Hindi ko balak saktan ka. Gusto lang kitang ipakilala para alam mo kung sino ang mga taong dapat mong iwasan at kung sino ang dapat mong respetuhin. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Kada may maririnig akong yabag sa labas ng dorm, napapabangon ako. Kada may unknown number na tatawag, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman nila ako ginulo. Walang sumunod sa akin. Pero sapat na ang isang gabing yun. Unti-unti, iniwasan ko si Kenji. Hindi na ako sumasabay sa kanya kumain. Kapag nagyayaya siya, nagdadahilan na lang ako. Hanggang sa napansin niya. Bakit lumalayo ka sa akin? Iniiwasan mo ba ako? May balak na akong umuwi. Miss ko na ang pamilya ko. Sabi ko. Hindi ko sinabi ang totoo na tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang lugar na yun. Naaalala ko ang grupo. Naaalala ko ang samahan. Ang mga tingin. Ang babalang hindi na kailangan ulitin. Ilang buwan nang lumipas, nagdesisyon akong tapusin ang kontrata ko. Umuwi ako ng Pilipinas na dala ang ipon ko at ang sikretong yon. Hindi ko na siya kinausap ulit. At oo, hindi na rin ako bumalik sa Japan. Hanggang ngayon, tahimik lang ako.
Hindi ko yun kinikwento kahit kanino, lalo na sa mga kakilala ko. Mas mabuting manahimik na lang. Kaya hindi ko rin binanggit ang pangalan ko para nga sa kaligtasan ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Unang beses kong magbakasyon sa Japan. Matagal ko nang pangarap makita ang Tokyo, ang neon lights, mga tren na dumadating sa eksaktong oras, at ang disiplina ng mga tao. Ako nga pala si Jerry. 3 araw na akong naglilibot sa Tokyo nang maisipan kong mag-night walk. Nasa bandang Shinjuku ako nun. Maingay, maliwanag, buhay ang paligid. Pero habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting kumukonti ang tao. Ang mga tindahan, nagsasara na. Ang ilaw ng mga poste, mas malamlam na. Hanggang sa napadpad ako sa isang masikip na iskinita. Tahimik, walang dumadaang sasakyan. Pero maya-maya, may narinig akong boses. Maraming boses. Hindi malinaw ang sinasabi. Pero ramdam mong may tensyon, parang may pinagtutulungan. Dahil sa curiosity at siguro dahil na rin sa pagiging turista na gustong makakita ng kakaiba, sinundan ko ang tunog. Habang palapit ako, mas lumalakas ang ingay. May halong tawa, may halong panunukso. Hanggang sa sumilip ako sa dulo ng iskinita. May mga lalaking nakatumpok, 5 o 6 sila. Nakapaligid sa isang lalaki na nakayuko, nakaluhod na sa simento. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, pero malinaw ang tono, pangiinsulto at pananakot. Isa sa kanila, tila balak na siyang banatan. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko kilala ang lalaking pinagtutulungan. Hindi ko rin alam ang kwento, pero sa itsura niya, halatang wala siyang laban. Nag-iisa lang siya. Gusto kong umalis, sabihin sa sarili ko na hindi ko problema yon. Turista lang ako. Pero may kung anong kumurot sa konsensya ko. Luminga ako sa paligid. May nakita akong plastic bag ng basura sa gilid. Mukhang galing sa isang tindahang nagsara na. Mabilis akong yumuko, kinuha yon. At bago pa ako mag-isip ulit, ibinato ko sa gitna ng grupo. Sumabog ang laman sa simento. Nagkalat ang papel at bote. Nagulat sila. "Uy!" sigaw ng isa. Hindi na ako naghintay. Tumakbo ko ng buong lakas. Hindi ko alam kung saan eksakto. Basta palayo. Naririnig ko ang yabag ko, ang tibok ng puso ko na parang sasabog sa dibdib ko. May sumigaw sa likod ko. May mga paang tila humahabol sa akin. Pero hindi ako lumingon. Lumiko ako sa isang kanto, tapos isa pa, hanggang sa makarating ako sa maliwanag na kalye. Huminto ako sandali sa likod ng isang vending machine, hinihingal at pawis na ako. Wala nang sumunod sa akin. Ilang minuto akong nakatayo roon bago ako naglakas loob na maglakad pabalik sa direksyon ng hotel ko. Pinilit kong kumalma, pinilit kong magmukhang normal na turista lang na naglalakad sa gabi. Nang malapit na ako sa hotel, isang maliit na business hotel sa gilid ng main road, may nakasalubong akong lalaki. Naka-hoodie siya, medyo nakayuko. Pag-angat niya ng ulo niya, doon ko siya nakilala. Siya yung lalaking pinagtutulungan kanina. Huminto siya sa harap ko. Sandali kaming nagkatinginan. "Anata, arigato," sabi niya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala sa dilim. Siguro nakita niya ang direksyon na tinakbuhan ko. Tapos tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tumango siya, may kaunting gasgas sa pisngi. Tapos ang sabi niya, tumakas daw siya kasi nagkakagulo. At abala yung mga lalaking yun na habulin daw ako. Kaya ayun yung nakuha niyang chance para tumakbo na rin. Ngumiti siya ng bahagya. Pero may kakaibang lungkot sa mata.
Tapos sabi niya, hindi daw lahat ng lugar sa Tokyo mababait ang tao, lalo na sa gabi. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko. Nagpaalam siya agad, naglakad siya palayo papunta sa kabilang direksyon ng kalsada. Ilang segundo lang, nawala na rin siya sa dami ng ilaw at tao. Pagpasok ko sa hotel, saka lang ako tuluyan na kinabahan. Paano kung hinabol nila ako kanina? Paano kung nakita nila ang mukha ko ng malinaw? Paano kung hindi pa pala tapos ang gabing yun? Halos hindi ako nakatulog. Pero kinabukasan, mas maingat na ako. Hindi na ako nag-nightwalk mag-isa. At 2 araw matapos nun, umuwi na rin ako ng Pilipinas. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang lalaking yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pagkatapos. Hindi ko alam kung sino ang mga lalaking yon at bakit nila siya pinagtutulungan. Pero isang bagay ang sigurado, naligtas ko siya nung gabing yun. Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang sanang magbahagi ng kwento ko noong nasa Korea pa ako. Ako nga po pala si Jello. Ayun yung taong unang tapak ko palang sa South Korea para mag-college. Halo ang kaba at excitement. Galing akong Pilipinas, dala ang pangarap na makapagtapos sa ibang bansa at mapatunayan sa sarili ko na kaya ko. Malaki ang campus ng universidad sa Seoul. Matataas na building, malilinis na daanan, at mga estudyanteng parang laging nagmamadali. Sa unang araw ko, normal naman ang lahat. Orientation, pagkuha ng ID, pakikipagkilala sa ibang kaklase. May ilan na curious kung saan ako galing. Philippines? Tanong ng isa. Oo, sagot ko sabay ngiti. May iba na mababait, may iba ring tahimik lang. Naiintindihan ko, bago ako, foreigner, at halatang hindi lokal. Pagkatapos ng klase, naglakad ako pauwi papunta sa dorm. Medyo malamig ang hangin at tahimik na ang paligid kumpara sa umaga. Habang naglalakad ako sa may likod na daan ng campus, napansin kong may nakasunod na tingin sa akin. Paglingon ko, may isang lalaki, halos kaedad ko lang, nakatingin ng diretsyo. Hindi siya ngumiti. Binilasan ko ang lakad ko, pero bigla siyang humarang sa dinadaanan ko. Anong kailangan mo? Tanong ko sa mahinang Korean word na alam ko. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Parang may gustong patunayan. Bago ka, 'di ba? Sabi niya. Tumango lang ako. May kakaibang tono sa boses niya. Hindi naman agad agresibo, pero may halong pananubok. Parang gusto niyang makita kung matatakot ako. Dapat marunong kang rumispeto dito. Dagdag niya pa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Wala naman akong ginagawang mali. Siguro dahil dayo ako. Siguro dahil bago. O baka trip lang niya. Tahimik lang ako, hindi pumapatol. Hindi niya alam pero dati akong taekwondo champion noong high school pa ako sa Pilipinas. Ilang taon din akong nag-training. Sanay ako sa pressure. Sanay ako sa taong gustong magpa-intimidate. Pero ayokong magsimula ng gulo, lalo na sa unang araw ko sa school. Ayokong masira ang record ko. Ayokong matawag sa guidance o dean dahil lang sa init ng ulo ng iba. Kaya umiwas ako. Dumaan sa gilid niya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa likod ko, narinig ko ang malakas niyang buntong hininga. Umanda ka bukas. Aabangan kita pagtapos ng klase. Hindi ako lumingon, pero ramdam kong umiinit ang sitwasyon. Pagdating ko sa dorm,
Hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Bluff lang ba yun? O seryoso? Kinabukasan, pumasok ako na parang wala nangyari. Nakinig sa lecture, nakipag-usap sa kaklase, pero sa bawat oras na lumilipas, palapit ng palapit ang uwian. Buong araw akong kalmado sa loob ng classroom. Pero sa likod ng isip ko, nandun ang banta niya. Habang papalapit ang uwian, mas bumibigat ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng building sa university sa Seoul, normal ang paligid. May mga estudyanteng nagkukwentuhan, may nagmamadaling umuwi. Pero imbis na dumaan sa main gate, pinili kong dumaan sa mas tahimik na daan sa gilid ng campus. Mas maikli kasi papunta sa dorm. Doon ko siya nakita, nakatayo sa poste ng ilaw, nakapamulsa, nakatingin sa akin. Huminto ako sandali pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Ayokong magmukhang takot. Paglapit ko, umarang siya tulad ng ginawa niya kahapon. Akalain mong dumaan ka pa rin rito? Bago pa ako makasagot, may dalawang lalaking lumabas mula sa gilid ng pader. Pareho niyang kakilala, halatang may balak. Doon ko napagtanto, hindi ito simpleng pananakot lang. Isa ka lang, tapos dayo ka pa, sabi nung isa na nakangisi. Tinulak ako ng unang humarang sa akin. Hindi ako pumalag, hinayaan ko lang. Ayokong magsimula ng gulo. Ayokong magkaroon ng record sa school. Inisip ko pa rin ang scholarship ko. Pero bigla akong nasuntok sa balikat. Hindi malakas pero sapat para malaman kong hindi ito titigil sa tulakan lang. Lumaban ka, sabi pa nung isa. Hindi pa rin ako gumante. Sinubukan kong umatras. Pero nang maramdaman kong sabay-sabay na nila akong pinapaligiran at may isa pang suntok na tumama sa tagiliran ko, doon ko naisip, kapag hindi ako kumilos, mas lalala pa ito. Huminga ako ng malalim, isang mabilis na galaw lang. Hinawakan ko ang braso ng lalaki, susuntok sana ulit, at inikot ko ang katawan ko. Isang basic na taekwondo counter na ilang beses ko nang ginagawa sa tournament noon sa Pilipinas. Nawala ang balanse niya at bumagsak siya sa semento. Nagulat ang dalawa. Yung isa, sumugod agad. Umiwas ako, mabilis ang paa. Isang controlled na sipa sa gilid ng hita. Sapat para manghina ang tuhod niya. Hindi ko tinodo. Ayokong makasakit ng sobra. Gusto ko lang na tumigil sila. Yung unang humarang sa akin kahapon, ang huling umatake. Mas galit siya. Akala mo kung sino ka. Sinubukan niyang suntukin ako ng diretso. Umiwas ako at napasabay ang sipa ko sa hangin. Tumama sa dibdib niya at napaatras siya. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Tatlo sila. Lahat nakahawak sa sarili nilang braso o binte. Hindi grabe ang pinsala pero sapat para maramdaman nilang hindi ako madaling target. Hindi ko na sila tinignan pa. Hindi ako nagsalita. Tumalikod ako at naglakad palayo. Kontrolado pa rin ang paghinga ko kahit mabilis ang tibok ng puso ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa campus, handa na ako. Inisip ko baka mas marami pa silang isama. Baka lumala. Habang naglalakad ako sa hallway, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Paglingon ko, sila. Otomatikong nagtaas ako ng guard sa isip ko. Pero imbis na manulak o manigaw, lumapit ang unang humarang sa akin. May pasapa siya sa gilid ng muka. Sandali. Huminto ako pero alerto. Natahimik siya ng ilang segundo bago bahagyang yumuko. Malakas ka. Hindi ka pala basta-basta. Nagulat ako. Hindi ka tumakbo. Hindi ka nagsumbong. Prinotektahan mo lang ang sarili mo. Dagdag ng isa. Nagkatinginan silang tatlo.
Tapos sinabi nung leader nila, gusto ka naming maging kaibigan. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin ko. Pero sa tono nila, wala na ang yabang kahapon. Parang may respeto na. Unti-unti, naging magkausap kami. Nalaman kong hindi pala talaga sila personal na galit sa akin. Sinusubukan lang nila ako dahil bago ako at foreigner. Maling paraan, oo, pero para sa kultura nila, parang test ng tapang. Hindi naging madali ang simula, pero naging maayos ang ending. Hanggang sa natapos ko ang pag-aaral ko sa South Korea. Tapos sila ang naging pinakamalapit kong kaibigan doon. Nag-training pa nga kami minsan sa gym. Tinuruan ko sila ng ilang basic taekwondo moves. Hanggang ngayon, kahit wala na ako sa Korea, may contact pa rin kami sa isa't isa. Nakakahiya man itong ibabahagi ko, ikukwento ko pa rin dahil alam kong kasalanan ko naman yon. Kaya itago mo na lang ako, Sir Dave, sa pangalang Patrick. OFW ako nun sa South Korea. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa isang factory sa labas ng syudad. Sanay na ako sa tahimik at malinis na paligid. Disiplinado ang mga tao, bihira ang maingay, at halos lahat ng bahay magkakamuka pero elegante. Day off ko nun, wala akong magawa sa dorm. Naisipan kong maglakad-lakad para magpalipas ng oras. Mahangin ang araw na yon, malamig pero presko. Habang naglalakad ako, napadpad ako sa isang parang executive village. Malalaking bahay, mataas ang bakod, tahimik na tahimik. Halatang pangmayaman ang lugar. Bilang Pinoy na lumaki sa biruan at kalokohan, may nakita akong doorbell sa isang gate. Bigla kong naalala yung kalokohan ko noong bata pa ako. Yung pipindot ng doorbell tapos tatakbo agad. Alam ko, mali, pero sa isip ko noon, harmless prank lang. Luminga ako. Wala namang tao sa kalsada. Tahimik ang buong lugar. Pinindot ko ang doorbell at agad akong tumakbo sa kanto, sabay silip sa gilid ng pader. Naghintay ako ng ilang segundo. Walang lumabas. Walang nagbukas ng ilaw. Walang aso na tumahol. Natawa pa ako sa sarili ko. Wala naman pala. Bulong ko. Sa halip na umuwi na lang, bumalik pa ako. Parang may hamon pa sa isip ko. Sige nga, pipindutin ko ulit, sabi ko sa sarili ko. Pinindot ko ulit ang doorbell. Sa pagkakataong yon, wala pang 2 segundo, biglang bumukas ang pinto at kasunod nun, may malakas na tahol. Isang bulldog ang sumugod palabas ng gate. Malaki. Pero mahaba ang katawan. Pero mabigat ang build. Kita ko agad sa mata niya ang galit. Uy! Sigaw ko sa sarili ko habang tumatakbo. Hinabol ako ng aso. Hindi ko inakalang ganon siya kabilis. Ramdam ko ang yabag ng mga paa niya sa likod ko. Palapit ng palapit. Tinangka kong tumakbo papunta sa kanto kung saan ako nagtago kanina. Pero nadulas ako sa bahagyang basa na bahagi ng kalsada. Bago pa ako makatayo, sumakmal siya sa binti ko. Napasigaw ako sa sakit. Kumapit ang ngipin niya sa pantalon ko at bumaon sa laman. Sinubukan kong sipain siya gamit ang kabilang paa, pero lalo siyang nagalit. Pinilit kong tumayo pero bumagsak ako sa simento. Nakikita ko ang bibig niyang bumubuka ulit. Handang kumagat ulit sa pangalawang beses. Doon na ako nakaramdam ng tunay na takot. Stop! Stop! Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa likod. Isang lalaki, mukhang nasa 40s ang tumakbo palabas ng gate. Hinila niya ang aso sa collar at mahigpit na inawat. Gumana! Sigaw niya sa aso. Hinihingal ako. Hawak ko ang binti kong dumudugo. Hindi malalim na sugat, pero sapat para manginig ako sa sakit at takot. Tinitigan ako ng may-ari ng aso.
Hindi naman siya galit na galit, pero seryoso siya. "Why you press bell?" Tanong niya sa putol-putol na English. Hindi ako makasagot agad. Nahihiya ako. Alam kong ako ang mali. Tapos sinabi kong, I'm sorry. Umiling siya. Tapos sinabi niyang, hindi daw pwede yung ganun. Hindi daw pwedeng magbiro sa kanila. Alam niya raw na dayuhan ako dahil iba ang itsura ko. Dahil kung hindi niya raw napansin ang aso nila, malamang may kalalagyan daw ako. Sa halip na iwan ako ron, inalalayan niya ako papasok sa loob at tinawagan ng driver nila. Siya pa ang nagdala sa akin sa ospital para malinis ang sugat at mabigyan ng injection laban sa rabies. Habang nasa klinik kami, sinabi niya sa akin na doon daw sa Korea, tahimik ang lugar pero hindi ibig sabihin walang bantay. Kailangan daw may respeto. Tumango lang ako. Ramdam ko ang hiya. Ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa sugat. Habang nagpapagaling ako, paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Isang simpleng kalokohan na pwedeng naging mas malala. Pagkalipas ng ilang araw, nang kaya ko nang makalakad ng maayos, bumalik ako sa bahay na yon. May dala akong maliit na gift. Prutas at simpleng note na may nakasulat na apology sa Korean. Kinakabahan ako habang pinipindot ko ang doorbell. This time, maayos at may dahilan. Lumabas ang may-ari. Nakilala niya agad ako. Yumuko ako ng malalim. Tapos humingi ako ng sorry at hindi ko na uulitin. Tinignan niya ako sandali tapos bahagyang ngumiti. Good, you learn. Sabi niya. Mula noon, tuwing dumadaan ako sa village na yon, hindi na ako tumitingin sa doorbell. Sa isang bansang tahimik at disiplinado, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng kalokohan ay walang kapalit. At minsan, isang pindot lang ang kailangan para matuto ka ng leksyong panghabang buhay. Magandang araw, Sir Dave. Tawagin mo na lang akong Berto. Sanay na ako sa tahimik na buhay sa Marawi, kasama ang asawa ko. Hindi kami mayaman, pero sapat na para sa amin. May mga kaibigan kami, kilala sa buong lugar. At isa sa kanila, ang laging kasama ko sa pag-inom at kwentuhan. Matagal na kaming magkakilala. Isang araw, habang nagkakape kami sa maliit na kanto ng barangay, lumapit sa akin ang kaibigan kong yun. Tila seryoso ang mukha niya. Iba sa karaniwang biro at tawa na sanay na akong makita sa kanya. Berto, may offer ako sa'yo. Malaking sweldo. Hindi ko pwedeng sabihin dito ang lahat, pero recruitment ito ng samahan. Napatingin ako sa kanya. Nagdadalawang isip. Ano bang samahan yan? May alam ka ba kung anong gagawin? Ngumiti siya, parang may itinatagong lihim. Hindi ko pwedeng sabihin lahat, basta ang kailangan nila, lalaki, kayang sumunod at may tiwala sa samahan. Hindi ko maiwasang isipin na baka mga rebelde yon. Ang balita sa amin sa Marawi, may mga grupo na nagre-recruit ng mga lalaki para sa hindi malinaw na plano. Parang delikado yata yan, sabi ko, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Ngunit dahil kaibigan ko siya, hindi ko agad pinaniwalaan. Sige, pero sa ngayon, tatanggi muna ako. Babalik ka naman siguro, di ba? Dugtong ko pa. Ngumiti siya. Oo, Berto, babalik ako. Pag-isipan mo na lang ah. Umalis siya at bumalik ako sa bahay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaba ko. Kinabukasan, kinausap ako ng asawa ko. Halatang nag-aalala.
Berto, baka delikado yung kaibigan mo. Hindi mo alam kung ano talaga ang plano nila. Baka mapahamak tayo. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng sinasabi. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala pa o hindi. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ng asawa ko. Lalaki rin. At seryoso ang mukha niya. Berto, nagre-recruit daw sila ng mga lalaki. Hindi malinaw kung anong gagawin pero parang may panganib. Dapat kayong mag-ingat. Sabi niya na parang nagbababala. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Ramdam ko sa sarili ko ang kaba at takot. Tinitignan ko ang asawa ko at nakikita kong pareho kaming nag-aalala. Siguro kailangan na nating lumayo, sabi ko sa asawa ko. Agad kaming nagdesisyon na umalis sa Marawi. Hindi namin sinabi kahit kanino. Ang mahalaga lang, makalayo kami. Hindi namin inaksaya ang oras. Pag uwi namin sa bahay, agad naming pinag-usapan ng asawa ko ang plano. Alam naming hindi pwedeng pabayaan ang sitwasyong yun. Ramdam namin ang panganib sa bawat sandali. Kailangan na nating umalis, Berto. Hindi natin alam kung ano ang balak nila. Huminga ako ng malalim. Ang desisyon ay mahirap, pero mas mahirap isipin na baka mananatili kami at mapahamak. Pinili naming umalis agad kahit wala kaming ideya kung saan pupunta. Basta makalayo sa Marawi. Kahit anong lugar, basta ligtas. Ang biyahe ay tahimik. Kahit na malayo na kami sa syudad, ramdam namin ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat kanto ng bagong lungsod na dinaraanan namin, bawat ilaw ng kalye, bawat taong nakikita namin, parang may bantay sa likod namin. Hindi namin sinasabi sa kahit sino kung saan kami pupunta. Ang mahalaga lang ay makalayo at makapagsimula muli. Ngunit kahit ligtas na kami, hindi maalis ang pangamba. Sa gabi, madalas akong gising. Iniisip ang kaibigan kong nag-anyaya sa akin at mga lalaking maaaring sumali sa samahang yun. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balita. Ang giyera sa Marawi, kung saan nagre-recruit ang kaibigan ko, ay tuluyang sumiklab. Mga checkpoint, putukan, mga gusaling nasunog, at higit sa lahat, nabalitaan ko ang kaibigan kong yun, napatay din siya. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung sino ang may gawa, ngunit sa puso ko, alam kung hindi kami umalis, baka nadamay din kami. Sa gabing yun, habang nakaupo kami ng asawa ko sa bagong bahay, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi namin kailangan magsalita. Alam naming pareho ang iniisip namin. Pasasalamat na nakaligtas kami at takot sa posibilidad ng nangyari sa amin kung hindi kami umalis doon. Mula noon, hindi ko na muling binanggit ang Marawi. Para sa akin, yun ay babala, aral at dahilan kung bakit buhay kami ngayon. Ako nga pala si Claire. Madalas na akong maglakad ng gabi dito sa amin sa Marawi. Maliit lang ang syudad at halos kabisado ko na ang bawat daan. Alam ko kung aling poste ng ilaw ang palaging mahina, kung aling kanto ang madalas walang tao, kung saan madalas tumambay ang mga tricycle driver kahit 10 oras na ng gabi. Pero may mga gabing kahit pamilyar ang paligid, may kakaibang bigat sa pakiramdam. Nung gabing yun, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ayaw kong maglakad. Wala namang kakaiba sa itsura ng kalsada
Pareho lang, iilang ilaw, saradong tindahan at may hinang ingay ng hangin na sumisingit sa pagitan ng mga bahay. Pero ang katahimikan, parang kakaiba talaga. Habang naglalakad ako, yapak ko lang ang malinaw kong naririnig. Kahit mga aso na karaniwan ay biglang tatawol sa mga dumaraan, ay tila walang pakialam. Paminsan-minsan, lumilingon ako sa likod, hindi dahil may naririnig ako, kundi dahil may kung anong pakiramdam na parang may nakamasid. Walang tao, walang sumusunod, pero hindi nawawala ang kaba ko. Habang papalapit ako sa isang bahagi ng daan na medyo madilim, doon ko siya napansin. May lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, wala namang espesyal. Mukha lang siyang isa sa mga karaniwang lalaking napasobra sa inom. Bahagyang nakayuko, hindi maayos ang tayo, at parang pasuray-suray kahit hindi naman naglalakad. Sinubukan kong wag na lang siyang pansinin. Sa totoo lang, ayaw kong makialam. Gusto ko na lang dumiretso at makauwi. Sanay na rin ako sa ganitong eksena. May mga taong pagod, lasing o kung anuman. Hindi na yun bago. Pero habang papalapit ako, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya lumilingon, parang naghihintay lang. Pinilit kong maging normal ang lakad ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, dumaan ka lang, sabi ko sa sarili ko. Ilang hakbang na lang ang layo ko, nang bigla siya nagsalita. Miss, halos mapatalon ako sa gulat. Mababa ang boses niya, paos. Parang matagal nang hindi nagsasalita o parang may kung anong mali sa tono. Hindi yun pasigaw, pero sa sobrang tahimik ng paligid, parang umalingaw-ngaw sa tenga ko. Hindi ako agad lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, pilit na nagpapanggap na hindi ko siya narinig. Pero muli siyang nagsalita. Claire. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Huminto ang mga paa ko na parang may pumigil sa akin. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko siya kilala. Sigurado ako ron. Wala akong maalalang pagkakataon na nakita ko siya. Wala akong maalalang dahilan kung bakit niya malalaman ang pangalan ko. Ngunit malinaw na malinaw ang pagkakabanggit niya. Dahan-dahan akong napalingon. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, doon ko nakita ang mukha niya. Namumula ang mga mata, magulo ang buhok, at may ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit agad nagdulot ng matinding takot sa akin. Hindi yun ngiti ng isang normal na tao. Parang may kakaibang intensyon. Parang may balak. Lumapit ka. Mahina niyang sabi. At sa sandaling yon, doon ko unang naramdaman na may mangyayaring hindi ko na makokontrol. Hindi ko na hinintay ang sunod niyang sasabihin. Pagkabanggit niya nang lumapit daw ako, agad akong umatras. Ramdam ko na ang kakaibang panganib sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Mabilis akong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Una, mabilis na lakad. Pagkatapos, halos takbo na. Pero ilang segundo lang, may biglang humawak sa braso ko. Mahigpit. Napasigaw ako. Pero bago pa tuluyang makalabas ang boses ko, marahan niya akong hinatak. Nawalan ako ng balance at halos madapa habang pilit na kumakawala. Bitawan mo ko. Nanginginig kong sabi. Walang epekto. Mas lalo niya akong hinila papunta sa madilim na bahagi ng daan. Yung lugar na halos hindi na naaabot ng ilaw. Napapalibutan ng mga damo at walang katao-tao. Doon tuluyang sumabog ang takot ko. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong itulak siya.
sinubukan kong kumawala pero mas malakas siya. Hanggang sa bigla akong nawalan ng hangin. Isang matinding sakit sa tiyan ang nagpatigil sa akin. Sinuntok niya ako sa sikmura. Parang naubos ang lakas ko sa isang iglap. Bumigay ang mga tuhod ko. Bumagsak ako sa lupa. Umikot ang paningin. Gusto kong gumalaw. Gusto kong sumigaw pero parang hindi ako sinusunod ng katawan ko. Sa gitna ng hilo at takot, isang bagay na lang ang malinaw sa isip ko. Kailangan may magawa ako. Kahit nanghihina, pilit kong kinapa ang lupa sa tabi ko. Kailangan may magawa ako. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit ko. Una yung pang itaas. Tapos hinahalikan niya ako sa liig. Alam ko na ang balak niya. Kaya kahit nanghihina, pilit kong kinapa ang lupa sa tabi ko. Hindi ko alam kung ano ang mahahanap ko. Kahit ano lang. Basta pag may makapa ako, ihahampas ko sa kanya. Tapos, may nahawakan akong matigas na bagay. Mabigat. Isang bato. Hindi na ako nag-isip. Sa natitira kong lakas, agad kong inangat at buong puwersang ipinukpok sa kanya. Napaatras siya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. At yun lang ang pagkakataong kailangan ko. Kahit nanginginig ang mga paa ko, pinilit kong tumayo. Halos bumigay muli ang katawan ko pero nanaig ang takot. Tumakbo ko ng tumakbo. Wala nang pakialam kung saan ako mapunta. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang paghabol niya. Sumusunod siya. Mas lalo akong nataranta. Makalipas ang ilang segundo, may nakita akong ilaw sa unahan at mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Mga tanod. Halos madapa na ako kakatakbo, makalapit lang sa kanila. Hindi ko na napigilan ang iyak. Putol-putol ang boses ko habang pilit kong sinasabi ang nangyari. Agad silang kumilos. Agad nilang hinanap ang lalaki. Pero wala na siya. Parang naglaho sa dilim. Sa huli, hinatid nila ako pauwi sa bahay. Tahimik lang ako nun habang pauwi. Pero ang loob ko, takot na takot sa muntik mangyari sa akin. Akala ko tapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang araw, may balitang kumalat. May natagpo ang patay na lalaki sa ilog. Hindi kalayuan sa lugar kung saan nangyari ang gabing yon. Hindi ko na sana yun papansinin. Pero nang marinig ko ang paglalarawan kung sino yun, nanlamig ako. Dahil kilala ko ang mukha na yun. Siya yun. Yung nagtangkang gumahasa sa akin. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa ng pagkamatay niya. Pero sa isip ko, may isang bahagi sa akin na nagsabing, siguro, yun ang hustisya na hindi ko na kailangan hilingin. At hanggang ngayon, tuwing naglalakad ako sa gabi, dala ko pa rin ang alaalang yun at ang boses na tumawag sa pangalan ko. Ayoko nang banggitin ang pangalan ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ayaw ko pa ring maalala ng mga tao kung sino ako. Sapat nang alam nilang isa akong ordinaryong lalaking nakatira sa gilid ng Marawi bago sumiklab ang Marawi Siege. Tahimik ang gabi na yon. Sobrang tahimik na parang may mali. Sanay kami sa ingay ng motor, sa tawanan ng kapitbahay, sa mga asong biglang tatahol. Pero nung gabing yon, kakaiba. Parang pati hangin, hindi mo maririnig. Hindi ako makatulog. Mainit ang panahon at may kung anong kaba na hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako para uminom ng tubig. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, may narinig akong kaluskos sa likod. Mahina pero malinaw sa pandinig ko. Akala ko kung anong hayop lang. Lumapit ako sa bintana ng bahagyang nakabukas. Doon ko sila nakita sa dilim.
Dalawang anino. Sa una, hindi ko agad naintindihan ang eksena. May isang lalaking armado, nakatayo. Sa harap niya, may isa pang lalaki, nakaluhod. Kahit madilim, halatang sundalo siya sa postura at suot. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Napatigil ako. May kung anong mabigat sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko sila. Gusto kong isipin na may checkpoint lang o baka may interogasyon. Pero may kakaibang tensyon sa hangin. Walang sigawan, walang usapan. Biglang gumalaw ang armado. Mabilis. Hindi ko na nakita ng malinaw ang sumunod na galaw. At sa isang iglap lang, isang marahas na paghampas ng itak sa liig. At pagkatapos nun, bumagsak ang nakaluhod na sundalo sa lupa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang may nagyayelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa dilim, nakita kong nangingisay ang katawan ng sundalo. At doon ako kinabahan ng todo. Pakiramdam ko, anumang oras ay lilingon ang armado. Parang pakiramdam ko, maririnig niya ako kahit nasa loob ako ng bahay. Napaatras ako, dahan-dahan. Pilit na hindi gumagawa ng ingay. Pero sa sobrang takot, nanghina ang mga tuhod ko. Hindi ako makatayo ng maayos, kaya gumapang ako. Gumapang ako palayo sa bintana. Pilit na pinipigilan ng sarili kong humagulgol. Ang bawat segundo, pakiramdam ko, katapusan ko na. Iniisip ko na lang, wag lang sana akong makita. Makalipas ang ilang segundo, sa kabutihang palad, walang sumunod na yabag, walang bumukas na pinto. Nakabalik ako sa loob ng bahay, pero hindi na ako nakatulog. Magdamag akong gising, nanginginig, nakikinig sa bawat tunog sa labas. Pagdating ng umaga, wala akong ibang naisip kundi umalis. Hindi ko na hinintay ang kahit ano. Hindi ko na kinausap ang kapitbahay. Hindi ko na inisip ang mga gamit ko. Umalis ako ng Marawi. Dala lang ang kaba at takot. At parang sumpa, kinabukasan mismo, nagsimula ang kaguluhan, putukan, sigawan at mga takbuhan. Doon ko na lang sa malayo nalaman ang lahat. Doon ko na lang naunawaan kung gaano kalaki ang mangyayari. Pero kahit anong paliwanag ng balita, kahit anong analisis ng mga tao, hindi na mabubura sa isip ko ang gabing yon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lisel. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang bawat tunog, bawat anino, bawat galaw sa paligid ay tila may buhay. Kasama ko ang tatay ko. Pauwi mula sa isang lugar na hindi ko nasasabihin. Tahimik ang paligid, pero ramdam namin na may mali. Habang naglalakad kami, may lumitaw na lalaking armado sa harap namin. Nagangat siya ng baril at hinarangan ng daan. Hindi siya nagtanong, hindi nagpakilala. Halos hindi kami makagalaw. "Hindi kayo makakadaan," sigaw niya, at naramdaman ko ang pagbabanta sa boses niya. Kinabahan ako. Nakita ko sa mukha ng tatay ko ang determinasyon. Alam kong hindi siya papayag na may makakapigil sa pag-alis namin. Lumapit siya sa lalaking armado. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw niya. Parang bumagal ang oras. Bigla, ginawa niya. Hindi ko na muling malilimutan ang eksenang yun. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tatay ko na pumatay ng tao. Hindi ko maipaliwanag ang takot, ang pagkagulat, ang halo ng pagmamahal at pangamba sa kanya. Sa kabila ng nakakagimbal na pangyayari, alam kong may dahilan siya. Dati siyang rebelde, ngunit nagbago siya para sa amin matapos mawala ang nanay ko. Ngayong gabi,
muli niyang ginamit ang tapang at ang karahasan para protektahan ako. Ang lalaking armado ay bumagsak. Walang oras para magduda. Agad naming iniwan ang lugar. Naglakad ng mabilis. Halos patakbo na. Hindi na kami lumingon. Hindi ko na rin po ididetalye kung paano niya pinatay yung lalaki. Hindi ko na maalala ang eksaktong daan na dinaanan namin. Ang bawat hakbang ay tila lumalamon sa takot at pagod ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Ang tibok ng puso ko na hindi na mapipigilan. Pagkatapos ng gabing yon, nakarating kami sa tutuluyan namin. Hindi ko na rin sasabihin kung saan. Ang mahalaga lang, ligtas kaming nakarating doon. Ngunit ang alaala ng gabing yon, nang unang beses kong nakita ang tatay ko na pumatay, ay hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang eksenang yon, naninigas pa rin ang katawan ko. Ngunit alam ko rin, sa kaibuturan ng puso ko, yun ang gabi na nagligtas sa amin. At mula noon, hindi na kami bumalik sa lumang bahay. Hindi na kami muling bumalik sa lugar kung saan nangyari ang lahat.